Ate Corinne, gusto lang namin malaman, ano yung, Gemma? Ano ang nakita mong malaswa na ginagawa ni May Ann at saka nung lalaki? Yan, hindi naman po isang beses nakita ko, naghahalikan pa sila eh. Naku, mag-ingat-ingat ka sa mga ganyang paratang, Gemma. Totoo. Opo. O baka sinasabi mo lang para maligtas Dahil po kasi ka? lang nakikita. Okay, Attorney Lorna, ano ang mas malalim na problema dito? Yung oral defamation ng chismis o yung relocation? Para meron silang matirhan. I think ang root cause nito is yung wala silang bahay. At saka itong tatlong to, consenting adults yan eh. Wala naman sigurong magkapatid kayo, hindi ba? Oh. Pag meron nangyayari diyan, papayag ka ba, Jane? Hindi po. Ha? Hindi po. Hindi. Ikaw naman, Mean, mahal mo ba si Jane? O, mahal ko po kapatid ko. Oh, magta-tridor ka ba sa kanya? Hindi ko po At gagawin sa kapatid ko po magkaka-relasyon yan. sa asawa niya? Hindi po. Okay. Ikaw naman, Gemma, ano ang motibo mo? Ano ang kasalanan nila sa iyo? Ano ko sa kanila kasi pinamigay nila ako. Yun ang... So, yun ang background dyan. Meron kang... Yun po yung, yun po yung pinakasama ng loob. Dapat kahit hindi niya sa ako pinamigay. Ibig sabihin, pinamigay niyo ako. Ibig sabihin, hindi niyo ako kayang alagaan, hindi niyo kayang mahalin. Kasi gusto namin maging maganda yung buhay mo. Nakala namin maayos. Ayaw na namin maranasan mo yung buhay na nararanasan namin ngayon. Ayaw namin matulad ka sa amin na lalakas ang ganyan sa lahat po buhay, di ba? Kaya pinamigay ka namin kay ate ay para maging maayos yung buhay mo. Pero hindi naman pala. Doc Camille, yun ba't na ang nakikita mong dahilan dito? Sana yun yung pwedeng maging dahilan. Pero ang problema, totoo ba talaga yung nangyayari o gawa-gawa mo lang, Gemma? Kasi kung gawa-gawa mo to, nakakalungkot kasi. Ito na lang siguro, tatandaan natin, we want yung tinatawag nating sense of propriety. Ano ibig sabihin ng sense of propriety? Kailangan, ang ginagawa natin na pag-uugali ay yung acceptable, yung tama, yung morally na hindi yung sabihin natin yung kalaswaan. Wala dapat yung ganon. May respeto sa isa't isa. Kaya nga, di ba sinasabi natin, ayaw nating gumamit ng supilyo ng may supilyo. So, ganito rin yung pinag-uusapan natin. Kaya, alam mo, kung tutusin, wala talaga tayong pakialam doon sa physical at saka visual privacy ng mga, kung ano man yung nakikita mo, hindi talaga dapat pagkakalat yun. Sana pinag-usapan nyo na lang. Kung talaga may kung nandun pa rin na, sabi mo nga, tita mo yan eh. So, sana sabihin mo, tita, tignan mo nga maigip kasi parang meron akong nakikitang hindi maganda. Kesa yung umaabot sa ganito na nagkakalat tayo ng ating skeleton. So, ang sakit pakinggan na paano pa natin maayos to? Yung reputasyon nyo pare-parehas, wala kayong respeto. Kasi sa nakikita kong kwento, di ba, Brother June, pinamigay siya kasi nga, ang hirap ng buhay nila. Imbis na may tinutulugan kang maganda ngayon dito kay Ay. Doon ka sa kariton din makikisiksik sa kanila. Dapat nagpapasalamat ka na lang, Gemma. Yun naman ang dahilan. Mag-usap-usap kayo. Ngayong Pasko, kailangan nagkakaintindihan na kayo. Ha? Dapat magkaintindihan na kasi may bubog. Pero totoo rin yun na dapat bawal ang chismis. Walang pakialamanan ng buhay. Okay, Brother June. Gemma, nararamdaman ko yung nararamdaman ni Gemma. May anger, no? Na pent-up anger. Pero panahon na para tanggapin natin yung katotohanan, yung acceptance. Mahalaga yun. Now, ang problema rito yung poverty, attorney, na nakatira lang sila sa isang kariton sa kalsada. Ang tanong ko lang kay May Ann, meron ka namang kinakasama na contraction. Bakit nagpupumilit kang sumama dito sa kapatid mo at saka doon sa kanyang kinakasama sa isang maliit na kariton? Out of respect, yung mag-asawang yan magtatalik. Kung nandun ka, hindi makakapagtalik yung dalawa.
respeto lang. I mean, tayo mga adults naman tayo rito. Normal sa mag-asawa yung nagtatalik. Pero paano tayo magtatalik kung nandyan yung tao? So, out of respect, lumayas ka dyan. Meron kang ka-live-in, meron kang kasama. Problema nung kinakasama mo yon. Kahit contraction siya, gumawa ka ng sarili mong kubo, o karton. Pero yung iwanan mo sa kanila yung privacy dahil ikaw man mismo may privacy ka. Hindi maganda na makita kahit ikaw sa sarili mo na matulog ng katabi ng iyong bayaw. Saan ka naman nakakita? Delikadesa, di ba? But this is reality. It's about time, Bayan. Lumayas ka dyan. Sumama ka dun sa kalivin mo kung gusto mo. Magtayo kayo ng sarili niyong karian. Kariton.